Kamusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Saan man panig ng mundo kayo naroon, kayo po ay mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mainit-init na mga issue. Ngayon po ay ika-7 ng Mayo 2024. Ang ating pong topic ay ang Dumaguete Maisog Rally. At ipapasilip ko po sa inyo yung mga konting highlights doon na nagsalita si former President Rodrigo Duterte, si Attorney Rodriguez, si Attorney Glenchong at si Mayor Baste. So puputol-putulin po natin yun kasi hindi po natin pwede palabas lahat, mahaba. At siyempre yung susunod na topic ay ang pinag-uusapan sa Senate hearing ng PIDEA leaks, si Mr. Jenggoy Estrada at si Mr. Jonathan. Yun po yung highlights lang, yun lang po munang highlights na yun ang ipapakita natin. So, umpisa na po tayo. Pero bago po yan, tignan po muna natin yung update yung ating currency exchange. So, ang ating currency exchange, $1 is equivalent to 57.231. Yan po ang $1. US dollar po yan. At ang New Zealand dollar naman po ay 34.428. At ang Bahraini dinar ay 152.21. Ang Kuwaiti dinar po ay 186.18. Ang Saudi Arabian Riyal po ay 15.262. Ang ating pong Canadian dollar ay 41.781. So, nagbago po siya agad. 41.782 na. So, nagbabago-bago po yan. Ang Japanese yen ay 0.370. Ang British pound ay 71.795. At ang ating euro po ay 61.679. Yan po ang ating updated na currency exchange. So, punta na po tayo sa ating topic. Ang una po nating panonoorin ay ang Dumaguete. Yung po mga video sa Dumaguete. Pag landing na Manila, may ikatulong disbarment. Utog lang si Lisa Marcos para hadlock, panghulgan. Pero ipakita na ko sa inyong tandaan, pinapakita ko sa lahat ng Pilipino, hindi tayo dapat mabago dahil ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tao bayan. Okay, ganito. Mamaya na naman, ha? I would like to introduce you to our former Executive Secretary, Dick Rodriguez. Dick, palakpakan po natin si Dick Rodriguez. Palakpakan po natin. Trinidor din dito. Magandang gabi ho sa inyong lahat muli. At kagaya ho ang aking sinabi sa inyo kanina, ako ho ay kaisa ninyo sa akbang ng maisog at ako ay kasama ninyo to uphold, defend, and protect our Constitution. Ako ho ay natanong kanina, bawal daw po ba yung ating ginagawa? Ang sagot ko, paano naging bawal ang isang gawain na mayroong garansya sa ilalim ng ating saligang batas, partikular ang Article 3, ang Bill of Rights ng bawat Pilipino. Nauunawaan ko yung mga kaibigan nating naglilingkod sa pamahalaan, kagaya ng mga miyembro ng PNP, sapagkat hindi rin naman lingid sa kanilang kaalaman na ang Bill of Rights
ay pangunahing itinuturo yan kung sila man ay nag-academy, kung sila man ay nag-criminology. Kaya alam din po nila yan. Subalit, hinihingi ng pagkakataon, baka sila ma-relieve, baka ma-dismiss, baka matanggal ng trabaho. Kaya lamang, huwag po ninyong sikilin yung aming karapatan. Meron po tayong garansya sa ilalim ng ating saligang batas na malayang magtipon-tipon ng mapayapa at ilahad ang ating saloobin, reklamo at nanakit sa isang pamahalaan. At yan po ang ating ginagawa. Kanina po doon sa isang interview, para humarinig ng lahat, hindi ko maintindihan bakit sinisikil ng Administrasyong Marcos na kung saan ako'y dating bahagi at naglingkod ang ating mga karapatan, ang ating Bill of Rights. Alam ho ninyo, isang paglalahad, masasabi rin ninyong pagtatapat. Noong 2021, kapanahonan pa ng COVID, meron po tayo dyan yung ECQ, MCQ, at GCQ. Bawal yung ganitong pagtitipon-tipon. Subalit sa kagustuhan namin, makaikot ng buong bansa, umikot ho kami ni Bongbong Marcos noong 2021. Higit pa ho dito yung mga kaharap namin, wala nang mask, dinayulate namin yung COVID protocol. Pero hindi ho kami nakaranas ng ganitong uri ng pagsisigil kagaya ng pagsigil ng Administrasyong Marcos sa ating karapatan. Sana po sa lahat po ng makakapanood nitong video na to, lalong-lalo na itong sinasabi ni ni Attorney Rodriguez, sana po ay maintindihan ninyo, imulat nyo po ang inyong mga mata sa mga nangyayari. Malinaw na malinaw po ang nagiging hakbang ng ating gobyerno ngayon na pagsikil sa ating konstitusyon. Huwag po tayo maging bulag. Huwag po tayo maging bulag. Iyon lang po ang aking hiling sa inyo. Tuloy po tayo. Ginoong Pangulong Marcos, aking nakasama, aking kaibigan, huwag naman ho ninyong sikilin ang aming karapatan na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Respetuhin naman ninyo ang ating saligang batas. Talamak na nga ang pagnanakaw at korupsyon sa pamahalaan. Pati pa ba naman ang ating karapatan ay inyong nanakawin? Huwag naman! Sila po ay nahalal sa loob ng terminong 6 na taon. Bago pa ho sila nanalo at pagkatapos ng kanilang termino, ang ating saligang batas ay mananaig pa rin. Kaya uulitin ko, marami pa naman tayong level-headed na mga lingkubayan. Ang iba riyan ay aking nakasama at kaibigan. Ayuhan naman ninyo ang ating Pangulo. Respetuhin ang ating saligang batas. Kilalanin ang ating Bill of Rights, and together let us uphold, protect, and defend our Constitution. Maraming salamat at pabuhay ang hakbang ng maisip. Daghan tayong salamat sa atong mga pamumulong. Mintras magpaabot kita sa pag-abot sa atong naisog na presidente. Mga kaibigan ako, kanihapon 2022 aktibo kita nga nangampanya kang BBM. Karon ay nangundahan ako
Asa na ang tag 20 pesos na bugas? Dili pagkatubag. Karon manang-mana ko ninyo. Asa na ang tag 20 pesos na bugas? Forward na po tayo kay Pangulong Duterte. Naghahambang kung dili ang akong singot para sa akong papa. Wala akong kasapaliwa ka kasi ginisaya, but I have been requested to talk in Tagalog. Makasabot mo ginaganon? Puro ko. Kasi ito coverage natin ngayon, maybe it's nationwide, I do not know, but we are being heard all over the country. Alam mo naman, yung iba, maintindihan natin yan, hindi naman sila talaga nakakaintindi ng Bisaya. Bisaya pala. Kaya lang naman also, sila ang mga Tagalog na intindihan nila tayo, pero sila hindi nakaintindi sa atin. Unit ng mga Tagalog, dito mo. Hindi kasi taga-dumagit, pero doon pa man, I'd like to greet everybody, Matagalog, Mamumuri, Nasbundiraw. Yun pong hindi nakakilala kay Atty. Rodriguez, kung meron pa man, siya po yung dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun pong pinagdaanan nila nung kampanya hanggang sa mahalal si PBBM ay hindi po matatawaran ang dedikasyon ni Atty. Rodriguez. Kayo na po ang mag-research at ngayon po ay nakikita ko siya nandyan, ako po ay nalulungkot sa nangyari sa kanya. Kung alam niyo po yung pinagdaanan nila, i-share niyo po sa ibang tao, i-share niyo po sa ibang ating mga kababayan at para po na malaman nila kung ano po talaga ang nangyari. Pwede po tayo. Mga Bisaya, mga Cebuano, lugar sa akong amahan, diya sa Danao. So, nahitay ko ako na Prince Good lang pala ito. Asan Prince Good mo na? At hindi ay sa Quezon. So, mga tuta dito, layo na nga rin. Malapit yan dito. Mga ilang araw na kulakarin natin. Akala ito, akala ko nga ito na eh. So, nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, palagi naman pala talaga ang alam mo, ganito babasahin, ngayon na, pero ulitin ko ito sa dito. Ito yung konstitusyon natin. Ganun dito kakapal. How many pages? I don't know. Mga 30 o more than.
But dito sa Bill of Rights, ang Bill of Rights kasi, itong konstitusyon na ito, ang nandito, ang pinag-usapan ang gobyerno, pinag-usapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga Korte, Supreme Court, and all the inferior courts. Nandito ito sagrado. This is a covenant between the people and ito, sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito, i-highlight ko yan, naka-highlight ng pencil is yellow green. In Article 3 of the Bill of Rights, yung una talaga, huwag mo lang pag-usapan yung Presidente, huwag mo lang pag-usapan yung Congress, huwag mo lang pag-usapan natin yung Korte, o local government, kasi batas lang yan, pag-usapan mo natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Nakinig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights, parang will yan, parang pader. Nakalagay dito muna ano ang taong karapatan. Parang divided na hindi may pasok ang presidency, hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, marami nakalagay dito, no batas shall be passed. Walang batas na gagawin abridging the freedom of speech. Walang palaganan. Freedom of speech of expression. Yung gusto mong sabihin, emosyon naman o wala. O anong panahon, kung nag-ulan ka o mainit, no law shall be passed abridging. Basta wag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita at saan-saan, at tayo nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa otak mo. It's better na ganon, because you do not agree with government at this week hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Ay yung iba kung gano'n, ay pupunta nila kami sa bukid, dadalhin na namin doon natin sa armas. Hindi ka naman makulat pagsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinag-sacred talaga ito. No, what is ironic, what is incongruous dito, nakakatawa, nakakagalit, nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami dito, nakinig kami ng permit
binigyan kami nung araw na dating kami bulawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Kung ganun lang naman ang gusto nila, yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila kung ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit nyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Galing na administration, galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganoon din ang nangyari. May plano kami, hindi kami ng permit, ang putang ina niya, ginawi, at hindi kami nakakamit. I'm to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari ang tao ng national government at hindi ang city government. Kaya sinadya yan. Hindi sa syudad yan. Bakit mo sa lahab? At hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin. Kaya, magamit ko na yung bastos na salita, what is the fucking reason na sinirya mo ang park? Yung park na yan para dito sa mga gwapo at gwapa na mga individual. At para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado, alam mo na, kagaya namin, marasan, hindi kami taga. It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka ba nag-crawl, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kami tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something. Hindi ka na habaan kasi maglipat na tayo sa Mayor, will you entertain a few questions from the local media? Okay, identify yourselves, local media. Sino una magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. Kaya po ng Writing Sense Inform 88.5 po. Ang tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi lang magbigay ng permit. It's not that. Precisely. Nandito kami to talk about this. Kasi kung ako, putang ina kayong taga-gobyerno, binuhin na lang ninyo yung bigas, ibigay ninyo sa mahirap. Total, ang pera nandyan, hindi na mawala yan. Okay, next question. Identify yourself. Narinig po natin yung sinabi ni dating former Rodrigo Roa Duterte, hindi lang po bigas ang mahal. Ang ibig po sabihin, yung gutom ang mga Pilipino, mahal po lahat ng bilihin. Naghihirap po yung mga mahihirap, hindi po sila makasurvive sa makamahalanan po ng bilihin, hindi po nila
hindi po nila mabili yung kanilang gusto dahil sa mahal ng bilihin, dahil kakaunti ang kanilang sahod, hindi po nagtataas ng sahod, pero yung pong bilihin ay pataas ng pataas. Kaya po gutom ang mga tao. Yan po ang ating number one na problema. Ang yan po mga bilihin na dapat yan po ang inuuna ng gobyerno. Yan po yung mga nangyayari po yan po yung dahilan ng mga maisog rally na kailangan na ipaalam sa gobyerno ang hinaing ng mga tao. Pero anong ginagawa nila? Sabi nga, ano yun, coincidence na nung nangyari sa Bulacan na hindi pinayagan daos ng rally, at ngayon dito sa Dumaguete, yung pong Freedom Park, sabi nila, ewan, kayo na po ang bahala. Kanya-kanya po tayong opinion dyan. Po na nanonood ako ng yung po mga vlogger mga anti-Duterte na vlogger, at may nakikita po akong mga followers nila. Ako po ay nalulungkot. Sige po, tuloy na po tayo. YouTube channel ay huyo ito na inabigda itay and at the same time tayo nahadlok ni tayo dahil sa Dumaguete tayo nahadlok mo na basig ilang mo ng Prime Minister ang Pilipinas nahadlok na wala tayo ayaw bigdayo tatay dito please ayaw bigdayo na ilan duwaon karon kita unitary type of government. Karon ilang iswag ngadto sa parliamentary type. So ang tawag na ang pinakabukat na diha dili kagud presidente kundi ang prime minister. Pero ang makasunod diha kamera katurang may kwarta o katong mga upang probinsya kasi ada musulot sila diha wa na limit wa takibaw kung sana bagong concept na ang gobyerno kaya mga abogado na ito pero wa na masabdi sa tao kaya ilan ang tuyuon para manatili sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Ayaw. Simula noon, every president, pero ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, bumaba ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day na katapusan kong pagkupo dyan sa Malacanang, umalis na ako, walang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan kung bakit pag nandiyan na sila, maging presidente na, walang kaginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagal nila sa gusto hanggang kamatayan nila. O hindi para papanawin nila ang anak na naman nila. Ako, wala ako magawa kasi ako, naging anak ako ng gobernador. 20 years after, naging mayor ako. For 22 years, mayor ako ng Davao. Dalawang anak ko, kasi paakyat na ako congressman, sinabi ko sa Davao, tinawag ko yung partido ko, at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao.
ayaw talaga nag-facilitate, parang electric fan, pag ganun-ganun si Inday. Sabi ko dahil, hindi man tayong magawa ng political dynasty. At sundin natin yung kagustuhan ng tao. So, si Inday, Jason! SMNI! Jason! sabi mayor, matagal, 3 terms, tapos, umakyat sa as vice president. Ngayon, kung saan siya pupunta after this, Diyos lang ang nakaalam at taong bayan gagaya ng kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. So, i-forward na po natin sa mga clip lang ang ipapakita natin dahil medyo mahaba po itong video. Basta po yung link po ilalagay ko sa baba pag matapos to. Kung gusto niyo panoorin ng buo, pwede po. So far, wala naman tayong na-monitor, no? Simula pa kanina na sinadya talagang harangin yung gansa ng mga tao. Tanging ang napansin lang natin is kung makikita natin yung aerial video doon sa mismo, yung sa Freedom Park sana, mapapansin na lahat ng mga espasyo doon sa mga lugar doon sa Freedom Park ay merong nakalagay na mga heavy equipment, no, kung saan pwedeng magtipon, nilalagyan talaga nila ng mga heavy equipment. At marami nga ang maraming puno na kasi yung ground kasi doon, yung flooring niya gawa sa sa bricks, no, tapos maraming mga heavy equipment doon. So baka masira pa yun, di ba? So hindi mo maiwasan na nandun yung pagdududa na sinadya yun. Though nagkaroon daw ng nagkaroon talaga ng blessings at sinasabi na matagal nang pinlano na magkaroon ng blessings doon sa mga heavy equipments na yon na sinasabing ipamimigay sa sektor ng agrikultura. Admar, ang galing ng timing nila, no? Ngayon pa sila nag-blessing. Anyway, andyan pa ba yung mga truck na yan? So far, nung umalis kami doon sa Freedom, ay nandun pa yung mga truck na yun. In fact, na kahit sa kalsada, sa tapat mismo ng Kapitolyo, pero mga dambuhalang mga grader. So, hanggang sa umalis kami, hindi na nang nagpumilit si dating Pangulo Rodrigo Duterte na pumasok doon kasi ang mismong stage, maganda yung stage doon nagtataka nga tayo, bakit isa sa ilalim sa maintenance at rehabilitation na napakaganda ng stage, pero sa tapat ng stage, nakabalandra doon, nakahilera doon yung mga heavy equipments at iba pa. So, pag-alis namin doon, nandun pa rin nakaparada yung mga heavy equipments doon. Uso yun Admar yung hindi naman sinisira, kasi naayos. Uso yun makikita rin natin sa mga kalsada dito sa Metro Manila maayos to, binubutas. Oo, di ba? So, talagang kakaiba nangyayari ngayon. Tapos dada, ang information, nagkaroon na ng renovation yung area. Wala pang isang taon, nagkaroon na ng renovation. Kaya laking, taon-taon. Anong nila taon-taon ba ginagawa ang renovation doon sa area? And yung sinasabi nila na Centennial Celebration, Capitol Building ang magse-celebrate ng 100 years, hindi ang Freedom Park. So yun din yung isa sa mga katanungan. Bakit nasama ang Freedom Park doon sa celebration na yun, considering ang Kapitolyo lang, ang Capitol Building lang, ang 100 years old. At sabi nga ng mga nakausap natin mga kababayan doon, bakit hindi at least pinagbigyan ng isang araw para the next day, tuloy-tuloy na sila sa kanilang renovation. And bakit yung renovation na yun, rehabilitation na yun, bakit hindi nagbigay ng abiso? Di ba? Pag nagbigay ka ng abiso, kung i-close mo yung public places, merong mga at least ilang araw bago ipatutupad yung rehabilitation. Ngayon ito, kataka-taka na kung kailan isasagawa ang rehabilitation, yun din inihayag yung mga abiso. Banat. Biglaan na naman, Admar.
Kamusta naman po ang pakiramdam ng mga tao dyan? Ayan po yung pinakita po ni Admar na ano po ang ginawa nila dyan sa Freedom Park na dapat na pagdadausan ng Maisog Rally na yan sa Dumaguete. Kaya sila tuloy napunta sa Quezon Park ba yun? Doon sila ngayon. So nakita natin sa video yung mga heavy equipment na ipinarada doon na sabi na ibibendisyonan, ibibless. At punta na po tayo sa kay Mayor Baste. So, yung pong language na ginagamit Bisaya po pala. So yung pong mga nakakaintindi ay kayo na lang pong bahala magpaliwanag. Mag-comment po kayo sa baba kung ano po yung mga sinasabi nila. Okay, are you ready na? Nandito na yung magsasalita na yung mga tao na nandito. Sige, tawagin na natin ang Okay. susunod natin na speaker. Handa na ba kayo para sa first speaker? Sino ba yung first speaker? Eto na! Ito na. It is my honor to introduce him. Dumaguete City, Negros Oriental, mga maisog, let us welcome the Mayor of Davao City, Honorable Sebastian Baste Duterte! 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 Let's go! Duterte! Yeah! Duterte! 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 Okay lang, di para makasunod na kong situra. Ngayong gabi is niyo ang tanan. Ako di ay si Baste. Anak ko ni Rode, katong former president, Mayor Gustavo. Nga, nag-leave ko, at tubo rin, Dumaguete, ang di rally rin. Kumantay ba? Marigo ang taong dagat, pagabot na ko din ang rally, ni-apil na lang ko. Oh. Pero kanto ng gultore kanto, Dumaguete, mga 2006, nakoy giapas nga babae. Kuman, gibastit ko. Pero mula ako niya, basi karong gabi mag-auyab na yung gultore sa Dumaguete ba? Pagbigay ko ko rin yung isang Lubitaw, natay sitwasyon, Unya na lang, ting. Unya na lang. Nagsugod ni datong sa Davao Manggot, na sila gipadagan nga papirma. Gitawag nila, gikan kini sa Congress ni. Gitawag nila nga People's Initiative kuno. So ilang ginabuhat, para nis mga wa nagibawa, ilang gibuhat, papirmahon sila papel nga moingon nga uyon ka sa charter change. Human, tagaan kanila kwarta. So, form ni of vote buying. So, naman ay Senate hearing, nahitabo na, nga naging nangangkon po, nga nahitabo yun ni dito sa Davao. Mo tong sinugdanan, No, ang nakapait man God, kung tanawon ninyo, wapay duha ka tuig nga naglingkod ni sila, kini magon charter change, mao nilang pamaagi unta nga gusto nila kambyuhan ang gobyerno, ang system, para mutaas ilang termino. Kini si BBM, kani nga template, kana ilang ginabuhat karon, maog yan na kani adtong
style po nila nga iyang amahan nagdugay more or less 20 years na naglingkod kay di gusto magpapuli, di gusto mo agig eleksyon. Kami mga taga Davao, palagmi. Di mo na ingon ana. Kung gusto ka, may kaso, dugay ka, pero ang ingon sa balaod, kausar ka mahimong presidente aning kalibutanan, hindi na ka makabalik. Tumanon talang tuunta. Unya, kung gusto mo sa inyong partido, imo ang anak, imo pamilya pa diha, dili nimo maniobrahon kay nakatungtong kas gobyerno karon, pwede na nimo buhaton kung unsay gusto nimo kay hadlok tanan nimo. Pero sorry to say, kita karon nga niya aning kabiuna nga niadto dire, wa mi na hadlok ninyo. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi! 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 Ganit lang, pastora ako. Ang, nana ka dire. Di man ko nang wala na lang kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolyaho nilang politika, unsa ba na ilang mga abora nila ng mga tao. Mo na makaguba og nasod. Di istorya man na sa former president. Form of cleansing man gyud ang elections. E ug natay mga gipambutang diha ng mga opisalis nato ug di ta kauyon naagitay regular nga panahon para mupili kay uwa ta kauyon di maayo para sa lugar pulihan nato. Pag wala na pugsit na diha. Di karon ato namiguan nay uban mga lugar nga niingon nga dito unta po sa ilang lugar nga muadto ang TAPS kaning maisog, hakbang ng maisog para mo musulti. Kaya ito amaning katungod. Ano ilang gibuhat dito sa tagom ni nahitabo. Kining tagom, morning Davao, pila po ka minuto magstorya ni. Hindi, parang nis mga nahibaw manggot, kinanglan mahibaw mo. Kinanglan mahibaw mo. Galing Davao, na Panabo, na Carmen, na Tagum. Noon na siya. Ang gobernador dito, si Governor Hubahit, katong naibawaan nila, mato mi dito, gusto mi musulti lagi, sa nahitabuan ni tanan, karon ilang gisuspindi. Ipangitaan nila mali kuno, giricall lang nga sakyanan, hindi ka very petty lang kaayo yun, nabutang. Human, gisuspend nila 60 days. Gobernador na, elected na mga tao. Kunya, kitungod lang, di sila kauyon, nga sugot ang gobernador dito, magrally kunomi, ilang gisuspindi. Ipangitaan nila kuan. Grave abuse of discretion ang ginabuhat. Abuso kay tungod mo lagi nabutang sa posisyon doon. Pero katungod manggod nato mo express nagibate na to. Ngano, bawal po di ay. O karon ingon ani ni sila. Pagkahuman ana, napay usa na local official, si Governor Amba, diya sa Cagayan, Mamba, Governor Mamba, ilang gitangtang sa posisyon. Kani, mas grabe ni, gisuspindi nila to si Governor Hubahib o Governor Mamba karon, gitangtang nila sa posisyon, kaya di mosugot na botngan o EDCA site ang ihang lugar. Gusto nila tukura og sa Amerikano o siguro ang gobernador di niya gusto kay magkandalit sigyod
magira, mabusdakan o bomba o ang iyahan lugar. Di sa mosugot, gitangtang nila. Yan pong video na pinapaliwanag ni Mayor Baste. Yan po yung nangyari sa Tagum na gagawin sana na sinuspindi yung gobernador. At yan po ay naging parang patong-patong na yung sa Tagum na si gobernador sinuspindi nung papunta sila ng Bulacan na harang yung kanilang rally. At ngayon naman po dito at hinarang din sa Freedom Park, at ngayon po hindi na po nila napigilan yan sa Quezon Park, yan din po sa Dumaguete. Puputulin na lang po natin dito yung video at proceed na po tayo dun sa next video natin na dun po sa hearing ng PIDEA. Si Senator Jingo Estrada, meron po siyang sinasabi at tinatanong kay Mr. Jonathan. Yan na lang po muna ang ating panonoorin. Mahaba rin po yan. So yung link po sa baba na rin lang po. Punta na po tayo dun. Nagalitan dahil dito sa operations. Lahat po itong particular case. Lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang nagtataka ko. Noon, wala po akong meron po may pressure sa akin . Hanggang sa itong huli na-realize ko kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako . Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission of offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cactac. Sino ba si Gerald Cactac? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. Na noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon, naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former A.S. Ochoa ang order na patigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asek Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala, kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, if I may, Go ahead, Senator Jinggoy. who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Pero naman po mag-usap doon . Kung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka itong si Director Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Did Honor? you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila nun, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robert Padilla and the First Chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na, Di
1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PNP po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso, Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor, wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na record yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your You Honor. were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako, hindi po ako pamilyar doon sa date. Kung tatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. yun po, Your Honor, sa inyo. No? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Ano Honor, yan? Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayo masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi niyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissal trap, Your Honor. Draft. Trap, Draft? Your Honor. Hindi ko, Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. nagkasakit po ako noon yan, Your Honor Yan yung naging basis ko nun. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. Yung dismiss at dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka. Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yan sa live, kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan
Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya maano, pero dire-recall ko siya para at least maiano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung, hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng, ano, no, ng karapatan, no, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yan pong video na yan, kaya ako po pinapanood sa inyo para po hindi natin makalimutan. Kanya-kanya po tayong opinion dyan. Kayo na pong bahalang humusga. At para po sa kalaban ng lahat, kung sino ba nagsasabi ng totoo, si Mr. Jonathan ba? O ano ba yung mga tinatanong ni Senator Jinggoy? Ito ba ay makabuluhan? Kaya mga importante po itong video na ito para sa mga susunod na araw o susunod na mga panahon, kung dumating man yung eleksyon, dito natin makikita ang bawat karakter ng bawat isang tao na ating iboboto. Tuloy po tayo. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service to the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi ko, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, pinailan ka ng kaso, hindi kita kukunin.
I'm sure meron kang malakas na bakit para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment You never process. Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inapwede. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel na PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandun sa PDEA kung ito yung kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi noong panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ko ng mga mang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. Sigurado ko, kung iskalawag ka na polis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo, kung malabo siguro, mukhang sira ulo ang PDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na polis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko, to kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na official. Yan yun. Yes. Your Honor, after no 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman po. Kung hindi ka Nagbiro ba nga ako, Your Honor? Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nagano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po, Kilala ko. Opo. Kumusek, are you sure of your statements, ha?
Yes, Your Honor, kahit po matawag natin yung Eric Santiago ng pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumsek, May video eh. to invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Saka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito pong yung lam. Sandali, siguro ka allegedly. Sino nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan Interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yun po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung Naka-video call. nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumsek, ikaw, pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Your Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi niya Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad ng CCTV yung bahay doon. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, sir. Nandun. Nandun sa Ako po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yun yan. Patay tayo dyan. Abangan natin po yung mga mangyayari sa susunod na hearing. Meron po silang hearing sa May 13. Ang susunod na hearing po nila. So marami pong maimbitahan ulit. May 13 po yan. At sa May 17 naman po, meron naman pagdadausan na rally na Resign Sara sa Pasig po. May 17 naman po yun. Palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit ba ganun? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First po, hearing natin. May 1, bago po ako interviewin ng radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10 past 10 o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-usap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way. James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag na magsalita. Umaraw, huwag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga gano'n nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong mapapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga gano'n, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang gano'n. Director ng Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap? Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler dyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag lang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. So hanggang dito na lamang po muna yung ating video at putulin na po natin yan. Mahaba-haba na po itong ating ginawang video.
po sa lahat ng mapapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang showpaul.ph. I-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. At huwag na rin pong kalimutan na mag-like at i-share po ang ating video. Muli po, sa lahat po, maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Paalam. Adios.